sabi na saligang batas, majority of all its members. Kung tatanggapin natin So yung kanilang opinion. buburahin mo ngayon yung panggagalingan kung paano mo kukwentahin yung quorum at saka yung majority. Dahil nakakulong lang yung dalawa o tatlo. Well, tama kayo dyan, Sen. At ngayon, kapag binalikan natin yung nangyayari ngayon sa Senado, nagpatawag kayo ng pagdinig noong nakaraan. Nagpatawag din ngayon. Kaya nalilito tuloy kami. Sino ba talaga ang legal? Kasi Kaya sabi na legal kami. Magkakaroon ng kalituhan talaga dyan. Pero makikita mo na lang dyan kung sino ang pinakikinggan na lang ng tao ngayon. Yun na lang po ang lilitaw din. bentahan. Tingnan mo na Yun. lang. Tingnan mo yung ginawa nila kanina. Ang sabi nila ay yun ay pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Opo. Ang totoo niyan, yung lahat ng mga gagamiting materyales na siya yung magiging basis ng pagdinig na yon, sinitas nila. Opo. Magmula doon sa mga naunang mga pangyayari at saka yung mga iba't iba pang mga privileged speeches na patungkol doon sa malaganap at may skandalong flood control projects. Yun ang naging referensya ng pagdinig kanina at nagpalabas sila ng notice, pati yung 18 Marines ay kanilang inimbita. Pero ang nangyari, bigla na naman silang kumorba o biglang nagkambyo. Opo. Hindi naman daw hindi naman hearing, Oho. kung hindi parang consultative meeting. Makikita mo naman dito kung sino ang consistent from the beginning. Oho. Sinasabi na namin, yung hindi ninyo pagkakaroon ng quorum, kayo din naman ay alanganin eh. Hanggang doon lamang sa pagnonominate nung akala nila kapag ang ninominate nila ay yung President pro tempore, okay na yon. Oho. Kung yun ay na-elect mo na, Opo. sino pipigil sa'yo para i-elect mo na yung Senate President? Kasunod na yun eh. Oo, yun ang... Kasi, di ba, nung isang araw pinapaliwanag natin dito, sa tuntunin namin, at saka sa saligang batas, pag binasi mo yun, 4 yung mga opisyalis ng Senado na dapat ma-elect sa pamamagitan ng majority of all its members. Senate President, President pro tempore, Secretary, at saka Sergeant at Arms. Yung 3 inelect mo. Ba't yung Senate President ay hindi mo inelect? Kung talagang naniniwala kayo na legal ang ginawa ninyo, why did you stop short of electing the Senate President? Hindi pa nila kinuha lahat, yung 4. Hindi ba? Dito lang, alam mo, i-analyze na lang natin. Kasi nalilito nga ang taong bayan. Kasi gamit ng sitas dito, sitas dito. Yun po, Sen. Pero, lohika na lang ang gamitin natin. Kung totoo at legitimate ang kanilang ginawa, na yung 12 ay binding and legal, kagaya na sinasabi ng mga great minds agreeing with one another, ba't kayo huminto doon sa Senate President? Bakit hindi nyo pa inelect? Kuya Ben, ang tingin mo ron? Naging de facto nga raw yung president. Nung una, binoto nila Senate President pro tempore. Oo. So, assuming... Apat yun eh. Alam nila na dapat ang elect nila 4 na opisyal ng Senado. Assuming okay na yun. Sa organisasyon kasi, hindi ka makakapag-organize hanggat hindi mo inelect yung 4. Napupunan yung 4 na yun. Bakit hindi nila inelect na rin pati yung Senate President? Kaya nga. Kung legal na rin nung mayorya sila. Hindi naman nila siguro aaminin na hindi legal yung pagkaka-elect na Sergeant at Arms. Natural, paninindigan po yun. Paninindigan nila yung pagkaka-elect ng Secretary. Lalo naman nilang paninindigan yung pagkakahirang ng President pro tempore. Yung isa, ba't di mo pa inelect? Tama naman pala lahat ng direksyon ninyo. Ito yung, kaya ganito natin pinapaliwanag. Para sa ngayon, yung taong bayan, yung lohika, yun na lang kanya sundan. Pangalawa, bakit nila pinagre-resign si Senate President Alan Cayetano kung hindi nila kinikilala na siya pa ang President? Ang pinakamabuti daw yung gawin ni Alan ay mag-resign na lamang bilang Senate President. Kaya ibig sabihin, alam nila na Senate President pa si Alan Cayetano. Kaya nga nila pinagre-resign eh. So ang ginagamit na lang natin dito, lohika, dahil nagawa nilang linlangin at dayain ng maraming tao, dahil nagsama-sama sila
na kumo sila yung mga dekano ng mga law schools, kahit pa paano nga, meron silang Napapaniwala. napapaniwala at Totoo. nai-influensya. Hindi ba? Oho. At lalo ngayon, Sen, sa makabagong teknolohiya, sa pamamagitan ng social media, paulit-ulit, hina-hype. Ano kaya, Benny? Ang tawag mo yun? Pag-hype, ano? Ang ginagawa ron, boosting. Boosting. Binuboost nila yung ganong opinion para mas makarating sa mas maraming tao, Sen. Ano, ha? Ganun po. At nabanggit nyo lang pala kanina, ang tawag daw po ngayon, doon sa ginawa nila, ay ano na lang daw, ano daw tawag doon? Isa na lamang daw pong pagpupulong at orientation. Consultative meeting. Yon, consultative meeting at isa daw pong organizational briefing. Hindi na po BRC investigation pala ang nangyari na yon. Mamaya, pag-usapan natin ang nakalulungkot na pahayag ng mga senador at ito'y sinusugan pa ng mismong tagapagsalita ng AFP at ng Philippine Marines na para bagang minamaliit nila, binababa ng husto ito hong 18 dating sundalo. Yan. Mamaya po, balikan natin yan, ha? Kayo po ba'y maglalakbay sa pamamagitan ng ating mga sasakyang pandagat? May paalaala po ang PPA, panoorin po natin ito. Lahat. Hindi yung ganito na brasuhan naman. Kaya ang banggit namin, power grab naman. Wag naman ganon. Wag shortcut. Wag shortcut, wag mong i-abbreviate. Ipipilit mo yung 12. Sino maniniwala sa'yo kung hindi yun lamang gusto mandaya? Pero Magsamantala, sa kasalukuyang nagaganap ngayon sa Senado, ano pa ho kaya yung nakikita natin na sinasabi na ang huling maaring hantungan nito yung Korte Suprema na, no? Yung grupo po ng Cayetano wala po bang Hindi, ang hakbang na ganon? nagsuggest ng Korte Suprema yung dating presidente ng Senado, yung kaibigan ni Jen. Sino po yan? Yung kaibigan mo taga Iloilo. Si Franklin Drilon. Yes, Ano kagid niya? Kasi manwa ko yan mo. Oh, di ba? Opo, kababayan ko yan. Opo. Baligtad Nag-power grab kayo, alam mo namang illegal ang ginawa mo. Okay? Si Alan Cayetano, wala siyang dapat gawin kasi siya yung legal Legal Bakit si Alan Cayetano ang pupunta sa Korte Suprema? Kayo pupunta sa Korte Suprema, patunayan ninyo Na sila ang totoo. Na ang ginawa nyo ay totoo. Alan Cayetano doesn't have to do anything. Kasi nananatili siya doon sa paniwala at doon sa aming pinagsama-samang paninindigan, ikaw pa rin ang Senate President. Unang-una, hindi nga sila nakapag-elect ng Senate President. Kaya kanina, balik-balikan natin. Nagawa nyo nang i-elect yung tatlo Pro tempore, Secretary, tsaka Sergeant at Arms. Kung inaakala ninyo na yung ginawa nyong pag-elect sa Secretary, Sergeant at Arms, at saka President pro tempore ay talagang valid na valid, kagaya ng sinasabi ng inyong tagapanalig na napakaraming mga dekano ng lahat ng mga law schools. Ba't hindi nyo nagawang i-elect yung Senate President? At ngayon, gumawa pa kayo ng isang kamalian na yung President pro tempore, ginawa ninyong acting President. Senate President. Gaano? Ang mga Pilipino, Kuya Benny, maniwala ka sa akin, nakakapag-analyze yan. Yung logic na lamang po, yung lohika na lang, ang sundan po ninyo, hindi po kayo mamamali dyan. At ngayon, pinipilit po nila na mag-resign. Isipin mo, dati kang Senate President. Dalawa yata o tatlong naging Senate President. Tatlo. Mag-resign ka na lang, sabi. Kapag pinagre-resign mo ang isang tao, Kuya Benny, siya pa rin, di ba? Ay, siyempre ibig sabihin, meron siyang pwesto Meron siyang pwesto. na pagre-resignan? Hindi mo siya pwedeng pag-resign. Kung hindi siya... Kung wala na siya, kung hindi mo na siya kinikilala. Yan ang lohika po. Yan po yung madali pong isipin yan, mga kababayan. Huwag na po kayong palilin lang doon sa mga nagsasabing sila na po ang pinakamagaling na abogado sa kanila na po yun. Bigay na po ninyo sa kanila yun. Pero nung isang, pero kayo naman, kahapon nata, Linggo o Sabado, naglabas din po ng kanyang official statement si Senadora Loren Legarda na nagsasabing yung pagiging Senate President pro tempore
ay hindi rin pwedeng mapalitan kasi Tama, kulang. tama diba? siya. Kulang pa rin po sa numero eh. Tama siya. At saka yung Blue Ribbon, hindi nila nakuha yun. Oho. Kasi nung gumawa nga sila ng aksyon na ganon, Opo. 12 lang sila. Kung 13 sila, sabi ko nga sa'yo, May quorum. may quorum, Oho. yung pagpapalit ng chairman, Kuya Benny, malaya at legal nilang nagawa. Magagawa po nila. Oo. Yun ang dahilan kung bakit naman, yung 3 araw na natitira na yon, ginamit namin yung legislative strategy Oho. na ibinibigay naman ng saligang batas. Kasi Pinapahintulutan pa rin sa laging kung batas yun. pumunta no? kami ng June 1, Opo. tapos na si Alan Cayetano. Oho. Lalagpas kayo ng 13 pag nagkataon. Oo. Di ba? May quorum. O halimbawa, hindi kami pumunta ng June 1. Oho. Pumunta kami June 2. Oho. Patay din. Oo. Di ba? Oo. O June 3, ganun din ang mangyayari. Kasi 10 lang kayo. labing isa lang. Malaya at legal nilang mailulugso si Alan Peter. Cayetano. Kapag ka Ngayon, nagkagutuhan, kapag talo kayo. nagkaganon, yung in-announce namin June 4 na pagdinig ng Blue Ribbon Committee, Oho. hindi na matutupad kahit kailan. Ayun. Yun ang pinrotect namin, hindi yung sarili namin. Oho. Baka kala nila, yung sarili namin ang pinoproteksyonan namin. Hindi po. Ang pinoproteksyonan namin, yung June 4 po na in-announce namin, na yun po ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee sapagkat yun po ang magiging daan para sa ganon, yung hinahanap po ninyong katotohanan Ay lumabas. ay lumabas. Opo. Hindi po kami. Alam namin makukuha nila kung gusto nila makuha. Pero kailangan po namin proteksyonan yung June 4. Kaya po hindi kami dumating ng June 1, June 2, June 3. Para lang mapangatawanan po namin na mabuksan po namin yung June 4 na pagdinig sa Blue Ribbon Committee. At naisa katuparan nga. Naisa katuparan naman, kahit na napakahirap ng dinaanan namin. Ang Alam niyo, daming Kuya Benny, challenges. kung paano ang paghihirap Naku, na yan. Maging sa online, doon sa Pati- mismong opisina. Pati nga yung Blue Ribbon Committee mismo na siyang backup namin. Oho. Isipin mo naman din na ang Blue Ribbon Committee sa marami ng panahon na nagdaan. Opo. Sinasabi ko nga sa'yo, ito lamang ang committee na talagang meron siyang separate na logo. Opo. Sa Ang loob Senate sila, of the Senado, Philippines, oo. alam niyo merong logo. Yes. Pero ito lamang ang committee. Kasi maraming committee sa sa Senate. Ito lamang ang committee na meron siyang separate na logo, separate from the Senate of the Philippines. Oho. Totoo. Ganun siya kahalaga. Akalain mong wala siya doon, wala sila doon. Yung mga tao, sekretariat, wala lahat. Eh. Wala. Oho. Naguguluhan nga raw talaga yung mga empleyado. At nagsalita na rin nga yung nagpalabas sila ng official ng statement. official Isang statement. araw, Oo, ang mga empleyado ng Senado. Pero ang dinig po namin, nagkaroon daw po ng pagpupulong kanina sa pagitan ng Gatchalian Black tsaka yung mga empleyado. Paano naman ho yung katayuan ng Cayetano Black dito sa pagmi-meeting na ito ng mga empleyado? Nag-uusap sila, di ba? Opo. Hindi pa natin alam kung anong pinag-usapan nila. So yung pag-uusap naman po ngayon, hinihintay naman natin yung resulta ng pag-uusap. Basta tangalan ko, sa susunod na Webes, kami naman ang magpapatawag ng Blue Ribbon Committee. Meron pong bago. Bakit? Hindi naman, kami ang legal eh. Kaya nga po. So, yun ang bago ngayon. Sa Webes, Kakaroon na naman ng hearing. Ang alam ko, dahil nag-uusap-usap sila, hindi nga lang ako nakarating, dahil nga dito ako nagpunta. programa tayo. Oo. Pero, ang pinag-usapan, kailangan maglabas sila ng notice sa araw na to, sapagkat 3 days eh. matutuloy ang susunod na hearing ng tunay at legitimate at legal na Blue Ribbon Committee sa Webes. Oho. So, meron na po kayong idea kung sino-sino ang padadala ng mga notices, Sen? Meron na. Ganun po. Ipupus nyo ba yung kaya no? Kasi di ba nung nakaraan ay inimbitahan dapat si dating Speaker Martin pero hindi dumalo. Kaya ipupus pa rin namin yun Pupus kasi pa rin. mali yung sagot ng House of Representatives. Opo. Yung mga representante po ng Ombudsman, DOJ, etc. Nagtataka nga ako bakit pagka sila ang pinatawag mo, ayaw na po nilang nandun pumunta. Di ba? Oho. Pagka sila ang tumawag, yung illegal, pumupunta sila. At teka lang, ano pa rin nabalitaan nyo? Kasi kanina po, pumunta naman yung 18 dating sundalo. Di ba, nung nagkaroon ng... Itanong mo sa reporters natin kasi wala naman ako doon eh. Oo nga pala, mamaya, pag-report natin si Maro, ano ba nangyari? Kasi yung 18 dating sundalo po, pumunta naman doon eh. Pero
Akala namin tatanungin. Mukhang hindi naman natin nakita ron sa hearing. Oo, hindi sila nakarating doon sa hearing. Pero nag-adjourn ng maaga sapagkat Ano bang oras nag-adjourn? anong oras ba? Mga alas 10, alas 11. Alam nila mga kasi ganun. umaabot naman yun ng alas 2 ng hapon eh. Oh, hanggang maghapon po yung usually ang Nung hearing. kami, umabot kami yata, mag-aalas 3 na eh. Opo, magsisimula nitong programa to nung natapos po kayo eh. Kaya nga. Oho. Pero ang ibig ko sabihin, akala ko pa na hinahamon nila yung 18 dating sundalo. Humarap kayo. Nagpunta. Oho. Kaya lang, ang balita ko, mukhang ayaw nila nilang papasukin sa session hall Aba. at sila na yung mismong nag-adjourn ng meeting. Oho, kasi daw yung maagang pag-adjourn ay nakakuha po siya ng magandang kadahilanan kasi tututukan daw po ng mga sangay ng ating pamahalaan ng nangyaring lindol doon po sa Mindanao, Sen. Ay, nako. Ay, teka lang, ito, ewan ko lang mga kung ano masasabi nyo rito. Matindi itong babala ni NBI Director Melvin Matibag, ha? Maharap daw po sa kaso ang mga senador at mga testigo na lumahok sa Blue Ribbon hearing noon pong June 4. Na sinagawa po ng grupo ni Senador Alan Peter Cayetano. Hindi kayo protektado ng parliamentary immunity. Lahat ng sinabi doon, tulad daw po ng mga pag-atake, kabilang na ang mga akusasyon, maraming mga akusasyon, para kasuhan ng libel o kanang slander. Ang mga senador naman anya na namuno sa pagdinig ay maaaring makasuhan daw po ng usurpation of authority at paglabag sa Republic Act No. 6713 o ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Official and Employees, Sen. Baka sinasabi niya yung mga illegal na nag-reorganize, di ba? Opo. Kasi 12 lang sila eh. Yun ang usurpation of authority. Ayun. Oh. Di ba? Kasi ang kinukod niya yung June 4, Sen. Baka nagkamali siya ng date. Tandaan niya, Opo. abogado pa naman siya, patunayan niya na yung 12 ay legal ang kanilang ginawa. Yun ang maliwanag na usurpation of authority. Yeah. May sentimiento kasi, Sen, yung 18 dating sundalo. Ako lagi ko sinasabing dating sundalo kasi nililinaw pala ito ni Attorney Levy Baligod na yung 16 doon ay tauhan ng Marines pero meron natang 2 o bilang na hindi dating sundalo. Sabihin mo na lang na ex-soldiers. Yan, opo, 18 dating sundalo. Pero ngayon po, iba'y tinatawag na 18 kargador, 18 bodyguard, 18 tagabuhat ng maleta, At pagkatapos, ito po ay sinang-ayunan pa ng mga tagapagsalita ng hukbong sandatahan ng ating bansa, AFP, at saka ng Philippine Marines. Hindi, malikat doon. Opo. Ang nagpasimula ng initiative para hindi sila kilalanin na ex-Marines o Opo. ex-soldiers ay yung mismong Armed Forces of the Philippines. Ang AFP po mismo. Nabasa ko sa dyaryo eh. Oho. Ang kanilang panawagan ay ipinadala sa mainstream media. Okay. Opo. So, ngayon, kaya Huwag ka makikita natawagin mo, ganun. Oho. basahin mo lahat ang mga column sa sa mga dyaryo ngayon. Opo. Nang dahil sa pakiusap na 'yon, ay hindi na nila tinatawag na ex-Marines or ex-soldiers. Ex-soldiers, opo. Kung hindi, tinatawag silang... ngayon, makikita mo. Ex-bodyguards na. May nakalagay. Ang tawag. Mga bodyguards, bagmen, Opo. Maleta man. Kargador, maleta Kargador. man. Opo. Sa mga kapatid, ang media, ito wala tayong inaakusan dito kasi basahin ninyo yung dyaryo ngayon. Opo. Ipinadala ang pakiusap sa media mismo. Opo. Yun pala Sa mga napakita kapatid, sa TV. yung media Oh. ay tinanggap niya yung pakiusap. Siyempre po, yun ang report. Ngayon, ang medyo mabigat ngayon dito, yung pagtawag sa kanila, parang may pag-aaglahi na eh. Kanina narinig ko sa mismo, doon sa kanilang illegal na hearing, tinawag silang kargador. Yan, opo. Oh. Kuya Ben, halimbawa ikaw ay isang dating public teacher na malakas ka pa naman at makakapaghanap buhay ka pa. Pinili mo halimbawa na sa pagiging private mo na, hindi ka na public school teacher. Nag-tutor siya halimbawa, no? Nag-tutor ka halimbawa. Yan, oh. Pero hindi ka na public school teacher. Hindi, kahit hindi tutor, halimbawa, naging ahente ka ng insurance. O Ayan, kaya kung opo. ano man. Sapagat may kakayahan pa naman eh. Ngayon, halimbawa, yung insurance mo, halimbawa, nalagay sa isang hindi magandang pagsiservisyo. Oho. Nakasangkot ka ron.
So yung bang pagiging teacher niya, nakasama lang naman, wala naman siyang kasalanan. Yung may kasalanan siguro, yung kanyang pinagsisilbihan. Opo. Katulad nitong mga, ako sinasabi kong ex-soldiers. Dahil sundalo naman sila, nagalay ng buhay nila. Ang makikita mo kagad dito na hindi na balanse, yung pinagdideliveran nila ng maleta, hindi man lang nila, Hindi kinundina. walang pagkukondena. Opo, oo. Takot na takot silang kondenahin yun. Samantalang ang mga maleta, sinasabi na nga ng mga taong ito, ay dinala doon sa mga bahay na yon. At mga iba pang mga pasilidad na pag-aari nila. Wala ka man lang nakita, nung nag-hearing kami noong June 4, ang tanging pinakita nila kinabukasan, Kuya Benny, ay yung litrato na nandun sila sa session hall. Kahit isang salita na sinabi ng mga 18 na mga ex-soldiers, hindi na print sa dyaryo. Ang tanging contribution lang ay yung litrato. Nandun nga sila sa banner. Photo Pero release. litrato lang. Ang tawag doon, Kuya Benny, photo release, no? Photo release na lang. Photo release. So- Photo ops. So, may photo release sa Kuya Benny. Jen. Pero yung pinagsasabi nila doon, kahit isa, walang na-print. Walang storyang nabasa lumabas. ang mga tao. Ngayon, inaaglahi sila ngayon, para bang naging masama sila. Samantalang, hindi naman nila alam na gano'n ang magiging kahantungan ng kanilang trabaho. Hindi nila pinili ng gano'n. Ang akala nila, bodyguard o kung ano man ang gusto sabihin, gwardiya. Sapagkat, alam mo, kapag ka ikaw ay member ng army o kahit ng armed forces, mandatorily, nagre-retire ka at 56 eh. Opo. Mandatory retirement At age po yun. 57, Kuya Benny, pwede ka pa magtrabaho. Ay, malakas pa po yun. Ngayon, pumili sila ngayon ng pagsisilbihan na kaya naman nila. At palagay ko, nasa kanilang skill naman yung gawain na yun, maging bodyguard o kung ano man. Bigay proteksyon. Bakit inakala ba nila na pagdating ng araw, gagamitin pala sila na silang magdadala ng mali-malitang pera sa kanilang pinaglilingkuran? Na nung magpasa sila na ito, ibulgar nila, sila pa ngayon ang nalagay At kinukundina pa ng sa masamang sitwasyon. Itong pinagbigyan ng pera, itong pinaglagakan ng mali-malitang pera sa loob ng mahabang panahon, hindi man lang nila pinuntirya. Oo nga, no? Dito mo ngayon makikita, sabi ko nga sa'yo, paano natin ngayon bibigyan ng magandang pagpapakahulugan o paano natin ipaliliwanag ang totoong nangyayari sa ating bansa? Kapag yung pagtingin mo sa isang pangyayari ay talagang iba ang naratibo. Yung nagdadala, ang kinundina mo, yung pinagdadalhan mo, hindi man lang nakundina. At saka yung nag-utos. Alin ba yung mas masama ang ginawa kung sakasakali? Yung nautusan lang na magdala? Dahil siguro sa tungkulin nila, kasama na rin doon sa kanilang trabaho, kaya sila sumusweldo. Yes po, o naman. Bakit yung tagadala? Ba't yung pinagdadalhan At saka ng yung nag-utos, sari-saring pera na ninakaw, na pera ng bayan, wala man lang silang binabanggit. Oo nga, no? Sana man lang may nagsabi, mag-umpisa sa House of Representatives. Yung kung sino man ang katagapagsalita ng House of Representatives. Pwede po bang wag na nating tawaging honorables ang mga congressmen? Lalong-lalo na po yung nababanggit na dinalhan po ng maleta. Nako, magagalit po yun, Sen. Away yun. Pwede kaya pwede kaya, kapag yung kaya ay ipinakiusap sa media, tatanggapin kaya ng media? Bigyan natin, tingnan ninyo, balansihin natin. Balansihin natin. Tsaka yun, siyempre, hindi pa magagalit yung mga honorable congressmen natin. Kasi nga, paano ngayon ang standard natin? Ano pa pamantayan natin? Yun, Yung bang nagdala o yung pinagdalhan? O yung nagdadala. Yun nga, yung nagdadala. Yun ang kinundina eh. Ang kinundina yung nagdadala. Yung pinagdalhan, hindi man lang binanggit. Kaya pala, Wala man lang sinabi.
Kaya pala, Sen, kanina, nang nagsimula, nung na-ambush interview si Attorney Baligod, yun ang kanyang pinahayag, nagsisintimiento daw yung 18 former soldiers sapagkat bakit daw ganon ang pagtawag sa kanila? Masyado niya silang inaaglahi, dinadown. Masama ba niya yung ginawa namin na kami nagbulgar para sa taong bayan na doon sa nalalaman namin? Yung Akala ko pang ba- sabihin nga na bayani. Oh, yun. Ano kaya ang gusto nilang sabihin? Yung bang ginawa nila, hindi po ba nasangkot po sa peligrong kanilang buhay? Oho. Masasabi ba nyo na yung ginawa nilang pagbubulgar na yon, yung halos silang lahat ay naging whistleblower, yun ba simpleng gawain po yun? Oho. Hindi ba nalagay sa panganib ang buhay nila at ang buhay ng pamilya nila? Ay, tsak po yun. Pagkatapos pag tinawag mo silang bayani, alang-alang doon sa kanilang sakripisyo na ginawa nila yon dahil gusto nila na maayos nating maisagawa ang isang tapat na pag-iimbestiga para sa ganun mapanagot natin ang lahat ng may kasalanan. Yung ba sa inyo po ay hindi kabayanihan? Oho.